Ka-Express, bagong balita na naman tungkol sa pambato ng Pilipinas sa international basketball na si Kai Sotto. May mga kumakalat na ulat na si Kai ay bumabalik sa kanyang pinakamasiglang anyo at ayon sa ilang eyewitness accounts at unconfirmed reports, sinasabing dunking on everybody daw si Kai sa kanyang mga ensayo. Bagamat hindi pa malinaw kung mga personal trainers lamang ang kanyang kalaban o mismong teammates niya sa Koshigaya Alphas ng Japan B-League, ang impresyon ay isa, bumalik siya na mas malakas at mas agresibo kaysa dati. Kitang-kita raw sa mga workout videos na kumalat ang laki ng pinagbago ng kanyang katawan. Mas malapad na ang kanyang balikat, mas matibay ang core at higit sa lahat, mukhang mas maayos na ang kanyang tuhod matapos ang matinding injury layoff. Ang dating tanong kung kakayanin ba niyang bumalik sa peak form ay tila nasasagot na ngayon sa pinaka-positibong paraan. Ang Kai na makikita ngayong season ay hindi lamang 7'3" higante, kundi isang mas mature na atleta na handang makipagsabayan sa mas physical na laro ng Japan B-League. At dahil dito, nagsisimulan ng mabuo ang narrative na siya na ngayon ang isa sa mga pinaka-kinatatakutang manlalaro sa buong liga. Ang kombinasyon ng kanyang taas, bagong lakas ng katawan at kumpiyansa ay tiyak na magbibigay ng malaking problema sa sinumang depensa. Kung dati ay mas nakikita siya bilang isang raw prospect na may potensyal, ngayon ay unti-unti nang nagiging polished ang kanyang skillset na suportado ng improved conditioning. Well, gayon pa man, may malaking tanong na kailangang sagutin sa pagbabalik niya sa aktual na laro. Ano ang magiging role niya sa kanyang unang game mula sa injury? Magiging starter kagad ba siya o dadaan muna siya sa limitadong minutes upang unti-unting makabalik sa competitive rhythm? Alam natin na mahalaga ang long-term health ng tuhod niya at tiyak na dadaan ito sa maingat na plano ng coaching staff. Pero sa kabila nito, hindi may kakailan na kahit sa loob ng ilang minutes lamang, sapat na ang kanyang presensya para baguhin ang dynamics ng laro. Sa ngayon, malinaw na ang mensahe ng kanyang mga ensayo. Kai Sotto is back and he's better than ever. Ang tanging inaabangan na lang ay kung paano ito maisalin sa actual na competition at kung gaano kabilis niyang maipakita na kaya niyang dominahin ang Japan B-League sa kanyang pagbabalik. Kung pagbabalikan natin ang nakaraang season, marami ang nagtatanong kung paano babalik si Kai matapos ang kanyang knee injury. Matagal siyang nawala sa spotlight dahil sa rehabilitasyon at conditioning, pero ngayon, lumalabas na ang mga balitang nagpapakita na siya hindi lang nakabalik, kundi tila mas malakas pa kaysa dati. Ang mga reports mula sa kanyang ensayo ay nagsasabing halos walang makapigil sa kanya dahil paulit-ulit niyang dinadang ang kanyang mga kalaban sa practice court. Bagamat hindi pa malinaw kung personal trainers lang ang kaharap niya o mismong teammates niya ng Koshigaya Alphas, well, ang mahalaga ay malinaw na makikita na bumalik na si Kai na may bago at mas matatag na forma. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagbabalik ay ang physical na development. Sa edad na 23 years old, nasa yugto na siya ng kanyang career kung saan natural na mas lalakas at mas lalaki ang kanyang katawan. Ang dagdag na timbang at muscle mass ay hindi lamang para sa aesthetics, ito ay magbibigay sa kanya ng kakayahang makipagbanggaan sa mas matatangkad at mas physical na import sa Japan B-League. Noon, isa sa kritisismo laban kay Kai ay ang kakulangan niya sa upper body strength na nagiging dahilan upang madali siyang maitulak palabas ng posisyon. Pero sa mga nakikitang pagbabago ngayon, mukhang nagawang solusyonan ng kanyang training team ang aspetong iyon. At bukod sa physical strength, malaking usapin din ang kondisyon ng kanyang tuhod. Ang injury na iyon ang dahilan kung bakit nanganib ang kanyang momentum sa professional career. Ang knee injuries ay madalas nagiging career-defining, lalo na para sa mga malalaking manlalaro. Pero base sa mga ulat, mukhang fully recovered na si Kai at nakapag-developan ng mas solidong balance at explosiveness. Ang kakayahan niyang mag-dunk with authority ay malinaw na senyales na hindi lang siya nakabalik, bumalik siya na may dagdag na kumpiyansa, at para sa isang manlalaro na may taas na 7'3", ang mobility at explosiveness ay mahalaga at ito mismo ang nagbibigay pag-asa na magiging mas dominante siya kaysa dati. At ngayon ang tanong ay paano siya isasama ng Koshigaya Alphas sa kanilang rotation? Well, natural na iisipin ng coaching staff na huwag muna siyang bigyan ng mabibigat na minuto kaagad, lalo na't galing siya sa injury. Maaaring magsimula siya
sa off-the-bench role upang dahan-dahan bumalik sa game shape. Pero may posibilidad din na simulan niya agad kung makikitang handa na siya makipagsabayan sa bilis ng laro. Ano man ang magiging desisyon, isa lang ang malinaw. Bawat minuto ni Kai sa loob ay magiging crucial hindi lang para sa Koshigaya Alphas, kundi sa buong perception ng liga sa kanya. Para sa Japan B-League, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lamang simpleng storyline, isa itong test kung paano tatayo ang isang Pinoy prospect matapos harapin ang adversity ng injury at pressure ng expectations. At kung totoo nga ang mga kumakalat na ulat na halimaw na siya sa ensayo, tiyak na mas titindi ang interest at paghanga ng mga fans, kundi pati na rin sa buong Japan. At dito papasok tayo sa mas malalim na usapan. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa kanyang papel sa Koshigaya Alphas at sa buong Japan B-League? Well, kung pagbabasihan ang nakaraang protocol ng mga kupunan, lalo na sa mga galing sa major injury tulad ng ACL tear, hindi agad-agad binibigyan ng 4 minutes ang isang player. Posible na magsimula si Kai sa limitadong minutes, mga 15 to 20 minutes, para unti-unting masanay ang kanyang katawan sa competitive pace. Pero iba ang usapan kung totoo ang mga kumakalat na reports na halos wala siyang iniindang injury at kaya niya makipagsabayan sa physicality ng ensayo. Well, mahalagang tandaan ang Koshigaya Alphas ay hindi basta-bastang team. Kilala sila sa pagiging disiplina at sa pagtutok ng sistemang pangkupunan kaysa individual na star power. Kaya ang tanong ngayon, kung si Kai ay nasa peak form na at handa ng dumakdak sa kahit sino, handa rin ba ang coaching staff na ibigay agad sa kanya ang starting role? Well, posible. Pero kailangan din nilang timbangin ang risk na maulit ang injury kung bibigyan siya agad ng malalaking minutes. At dagdag pa rito, ang reputasyon ni Kai bilang halimaw sa ensayo ay maaring magdulot ng psychological edge laban sa mga kalaban. At kapag kumalat sa Japan B-League na si Kai ay mas malakas, mas mabilis at mas agresibo kaysa dati, siguradong mas mag-iingat ang mga opposing big men. Pwedeng bumukas ang spacing para sa Koshigaya Alpha shooters dahil ang depensa ay kailangang mag-focus kay Kai. At kung kaya niya mag-dominate sa ilalim, mas lalaki ang posibilidad na makuha nila ang panalo sa mga dikitang laban. Pero hindi rin may kakaila na may kabigatan ang expectation. Hindi sapat ang impression sa ensayo, kailangan itong mapatunayan sa actual game. At kung babalik siya bilang starter, asahan na targetan agad siya ng depensa. At kung bench muna, mas may pagkakataon siyang dahan-dahang ipakita ang kanyang progress. Sa dalawang senaryong ito, malinaw na ang bagong version ng Kai Sotto ang magiging sentro ng diskusyon sa Japan B-League opening weeks. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.